Nahihiyang yumuko ang dalaga habang pinatutuyo ang buhok. Di naman siya mapakali dahil malakas ang tibok ng kanyang puso. Nag-alinlangan muna to bago ibuka ang bibig at magsalita sa pagak na boses. I'm really sorry about earlier, Sir Elliot. Hindi ko sinasadyang gumawa na eksena. It's not your fault. Naglinya sa lumapit dito. My sister and her friend humiliate you. Hindi ko palalampasan ang ginawa nila sa'yo. You're one of my employees and it's my responsibility to protect you. Kung hindi ko na lang sana sila pinatulan. Forget about it, he snapped. Importante ligtas ka. Naghari ang katahimikan ng ilang sandali. Sir, maraming salamat din sa tulong mo sa akin. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Basag katahimikan ni Rose habang iniikot ang daliri sa ilang strand ng buhok. That mannerism makes his heart flattered. It makes him difficult to breathe. Nakahang biglang utak niya. I think I should go. Sabi ulit nito nang hindi siya sumagot. Her voice a little unsteady as she moved towards the door. Kinabahan bigla kaya hinabol niya ito. Banayad niyang hinawakan ang kamay nito. Napaka-intense ng titig niya habang nakatingin siya sa labi nito. Wait, malambing niyang saad. You look incredible. I can't just let you leave like this. Lumaki ang mga mata ni Rose. Nahihirapan yata to sa paghinga. Sir, Hindi ito natuloy sa pagsasalita nang bigla niyang hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Shh, he murmured, his lips hovering just above hers. Nawala na sa sarili si Elliot. Hinayaan niyang tangayin ang sarili sa pagnanasa nitong makamtan ang halik ni Rose. Konti na lang masasakop niya na ito. Halos mabingi siya sa lakas ng pintig ng puso niya. Hindi niya alam kung nasa katinoan pa ba siya. Buong atensyon niya ay nasa labi nito. He can't resist this temptation and it's driving him crazy. He froze when the doorbell suddenly buzzed. Bumalik siya sa wisyo, tila kidlat na binitawan si Rose. Napamura siya sa sarili, natataranta, hindi alam ang gagawin. Sinapon niya ang ulo bago tinungo at pagbuksan ng pinto. Magnus, bati ni Elliot. Maingat na kinokontrol ang boses, pero may halong iritasyon kahit magaling nitong binati ang kaibigan. What are you doing here? Bumungad sa kanila ang seryosong mukha ni Magnus. Nako-curious tong nilibot ang tingin sa paligid hanggang dumapo kay Rosette. His expression darkened. His disappointment was palpable, and for a long moment he said nothing, just stood there, staring at her as if she were an intruder in his carefully constructed world. Nang mapansin ni Elliot, agad nitong iniharang ang katawan sa magandang tanawin na pinagmamasta ni Magnus. Dito mo pala siya dinala? Sabi nito sa malamig na boses. Gusto pa rin siyang tignan. Nakatiimbagang na pinag-cross ni Elliot ang kamay. It's not what you think. Humakbang ito papalapit sa kanya. Talaga? Hirit nito. You are engaged to Juliet, Elliot. Don't forget that. She's just my secretary and I'm helping her. What if my ulterior moves siya and she just want to seduce you? I don't trust that woman. Ano bang pinagsasasabi mo? Tumataas ang boses na asik ni Elliot. Kinakabahan siya at baka mag-away na lang silang bigla. I don't care, Magnus, if she seduces me, it's fine. At least wala nang third wheel sa inyo ni Juliet. Diretsahang sabi nito. Laglag ang panga na napaurong si Magnus. Wala kami ni Juliet at kahit kailan, hindi niya ako maangkin. Magdusa siya. What a terrible liar, singhal ni Elliot. Sinugod ang kaibigan at hinilas sa kwelyo. Lumamig ang batok pati mga kamay niya. Binuhusan siya na isang timba ng panik. Hindi niya alam kung paano aawatin ang dalawa. Don't lie, Magnus. Nakikita ko sa mga mata mo kung gaano ka nasasaktan tuwing magkasama kami ni Julie. Stop pretending otherwise. You're the one who needs to be honest with yourself. Stop using me as your excuse to keep her at a distance. At saka wag mo nang idadamay ang sekretary ko dahil wala naman siyang kinalaman dito. Mariing babala ni Elliot na umuusok ang ilong sa galit. Sa sandaling iyon parang sumiklab ang tensyon na parang kuryente sa pagitan ng dalawa. Mabibigat sa kawalan ng mga salita. Unang kumala si Magnus sa mahigpit na hawak ni Elliot. He's smoothing down his shirt as if nothing had happened. Alam mo ba tama ka, Elliot? Ani Magnus sa malamig na tono na halos gagapang sa kalamnan ni Rose. Fine, do whatever you want, but don't come crying to me when it all falls apart. Matapos ibumaling sa kanya.
He darted his eyes to her, filled with quiet scorn. And you better watch yourself. He's not the man you think he is. What the hell are you talking about? She's just my secretary and I don't have any romantic relationship with her. Giit ni Elliot, pilit pinaiintindi sa kaibigan na totoo ang sinasabi nito. This is how we end our friendship, Elliot. Pagkasabi ni Magnus, mabilis silang tinalikuran at malakas na sinara ang pinto. Halos mapatalon pa siya sa gulat. Kinagat niya ang labi. She was speechless. Lahat ng sulok ng katawan niya nagsisigawan ng embarrassment. Idagdag pa ang presensya niya rito. Nasa private space siya nito. Suot ang shirt na parabang intimate sila. Wala na siyang mukhang iyaharap pa sa boss niya. Tapos pinagkamaran pa siyang third wheel kay Elliot at Juliet. Si Juliet naman na may pakana kaya nandito siya at plano naman nilang ipasido si Elliot para makapili ng lalaking gusto nito. Gusto niyang sabunutan ng sarili. Bakit ba siya nasangkot sa komplikadong buhay ng mayayaman? Bumaling sa kanya si Elliot. Nakasalpok ang kilay at may apologetic na mga mata. Rose, Sir, kailangan ko na sigurong umalis. Nagmamadali niyang saad. Humakbang siya para kunin ang gamit niya. It's not your fault. Malambing na bulong nito nang pinigiran ang kamay niya. Umiling siya. Ayoko pong masungkot kay sa gulo dahil sa akin. Salamat po sa hospitality ninyo, sir. Kinuha niya ang kamay, tinungo ang banyo. Mabilis niyang kinuha ang basang damit at sinuot ang high heels. Ihahatid na kita, alok nito. Di niya namalaya na sumunod na pala to sa kanya. Sumagi ulit sa isipan niya ang attempt kiss nito kanina. Bigla siyang nangamba baka gagawin ulit nito. Kailangan niyang takasan agad ito. Inangat niya ang kamay. Mabilis tumakbo patungo sa pintuan. Okay lang po sir, sobra na rin. Thank you again for everything. Tsaka tuluyan na siyang nakaalis. Sa sumunod na araw, nasa opisina si Rose at mapayapa nagtatrabaho nang tinawag siya ni Elliot. Agad niyang iniwan ang paperwork at tinungo ang opisina nito. Rose, come in, he said. His voice carried from the slightly ajar office door. Pinanatili niyang kalma sa kabila ng emosyon niyang umiikot-ikot sa loob niya. She stepped into her boss' luxurious yet subtly minimalist office. The late afternoon light filtered through the tall windows, casting golden streaks across the polished floors. Inangat ni Elliot ang ulo, timing na nagtagpo sila ng tingin. She's definitely blushing now. Gusto ko mag-apologize sa nangyari kagabi, pasimula nito. At magaspang pero sincere ang boses. I shouldn't have tried to kiss you like that. I'm sorry for being rude. And the scene I made with Magnus, it was out of line. I lost control. Saglit niyang pinigilan ng paghinga. Sumagi sa isip ang halik na yon. The way his face had slid in, inches away from hers. The anger in his eyes when Magnus appeared. Para siyang maluloka kapag ganito pala mang-akit. Simple lang pero natatakot. Inayos niya ang tindig at slight ng ngumiti. Wala yon, Sir Elliot. Kalimutan na natin yon, she said softly, hoping the polite dismissal would close the awkward moment between them. Umikot siya para umalis at ilayo ang distansya sa pagitan nila bago pa man mawala siya sa katinoan. Akma niyang pipihitin ang doorknob nang tinawag siya ni Elliot. Teka, Rose! Huminto siya, nilingon ito. Hindi mabasa ang ekspresyon nito ngunit tila may something na nagpapahina sa mood ng pagkakaupo nito. Can I ask you a favor? Tahimik ang boses niya ngayon, halos nag-aalinlangan. Maaari mo ba akong samahan sandali? She frowned slightly. Samahan kayo? Saan po? Kumibot ang mga labi nito at gumuhit ang maliit ng ngiti. Para bang na-amuse sa kanyang pagkalito. Dito, sabi nito. Tinuro ang maliit na table sa gilid ng opisina kung saan nakalagak ang chessboard. Perpektong naka-arrange. I don't know if you play chess, patuloy nito. But I could use some company. Umarko ang kilay niya sa gulat. Chess ba ka mo? Sa lahat ng bagay, hindi niya to inaasahan. She knew a little about the game. Nothing too advanced, but enough to keep up. Sinulyapan niya ulit si Elliot. Nagtataka siya kung anong nangyayari sa likod na bumabagyong mga titig nito. A quiet plea that made her step forward the table. May alam ako pero konti. Sabi niyang umupo sa harap nito. Elliot settled into the chair across from her. His usual cool exterior is still in place, though a strange tension lingered between them.
He moved a pawn forward, the first move of the game, and as she mirrored him with a hesitant but steady hand, she noticed how his gaze drifted beyond the chessboard, far into the past. Do you know why I play chess? Tanong nito sa mahina pero tila nagko-contemplate na boses. Bahagya siyang umiling. Hinintay na magpatuloy ito sa pagsasalita. Nanilim ang mata nito nang sumandal sa sofa habang nakapatong ang mga daliri sa armrest. My parents, pasimula nito. Napansin niya ang pait sa tono nito. They were narcissistic, to say the least. Para sa kanila, I was another piece on the board, a pawn in their game. Di nila ako nakikita bilang tao. Gusto nila akong kontrolin at gamitin. Napanunok siya. Di niya inaasahan na ibabahagi nito ang buhay sa kanya. As if may coincidence to sa kanya. Ito ang side ni Elliot na hindi niya pa nakikita. He is vulnerable and raw. My father was obsessed with perfection. His reputation mattered more than anything. He would always tell me, "You're a Malyari you can't afford to lose. Ever." But no matter how much I succeeded, it was never enough. The more I tried to meet her expectation, the more they pushed. Ginalaw nito ang isang piece. Para tong robot, malayo ang tingin. Tinuguran niya to sa paggalaw niya ng knight. Dinaramdam ang bigat ng mga salita nito at nanatili sa silid. And my mother? Huminto ito, nagtiimbagang bago muling magsalita. She was worse, cold, calculating. She treated me like a project. She loved me in her own twisted way, but only when I did something that reflected well on her. Love was conditional. Naglalaro lang siya sa akin, gaya nito. Ginalaw nito ang isang piraso at saka bumuntong hininga. Pinag-aaralan niya ng saglit ang mukha nito. Sumikip ang dibdib niya. She had always seen him as this powerful, untouchable figure, strong, unbreakable. Pero ngayon nakaupo siya sa harap nito, pinapakinggan ang nakaraan. Nakita niya ang butas, ang sakit na nakatago sa likod ng pagiging malamig at arrogante nito. Alam ko na yon, kaya ganito ako. Saan nito na tinagpo ang mga mata sa kanya? Always calculating, always trying to stay 2 steps ahead, always expecting betrayal. Ginalaw ulit ang isang piraso, this time ang queen. Nakakapagod, Rose, mabuhay ng ganto. Minsan nagtataka ako paano itigil ang laro. She swallowed, di sigurado anong isasambit. Inarangan sila ng katahimikan na puno ng mabibigat na salitang hindi mabanggit. Pumunta siya rito ang iniisip na kilala niya si Elliot John Malyari. She thought he was arrogant, charming, and insufferably controlling. Pero ngayon nakikita niyang lalaking to mula sa likod ng maskara. Di siya mapalagay at di ito inaasahan. Hindi niyo po kailangan maglaro palagi. Dapat mag-break din kayo. Siguro, bulong nito. Yumuko at ginalaw ang king. Sa marupok na sitwasyon ng kanyang boss, nagkataon nandyan siya para suportahan ito. Sa kailaliman ng puso niya, bigla siyang na-guilty. Hindi na to deserve masaktan. Isa lang tong biktima sa scheme ng mga magulang. Nawili si Elliot kakatingin kay Rose habang natutulog to sa balikat niya. Di niya inaasahang makatulog to sa sobrang boring ng kwento niya. Ito ang kauna-unahang babaeng binahagihan niya ng kwento ng kanyang buhay. As if pinipili niya tong maging asawa. Much better kay Juliet. Kaso sekretary ito. Isang pangkaraniwang babae at malamang kukontrahin to ng nanay niya. Numero 1 kontrabida ng buhay niya. But he did not let her suffer. Magunaw man ang mundo ay ipaglalaban niya. Hinawi niya ang buhok na nakatulog sa mukha nito. Marahang sinabit sa tenga nito. Habang tinitingnan na makinis itong mukha, di niya maiwasang ma-attract at makaisip ng pagnanasa. Biglang ninais makamta ng mga labi nito matapos maputol ang pagkakataong yon. Nalaman niyang yumuyuko na at papalapit ang labi niya sa labi nito. Gumalaw si Rose at ungol na iniba ang posisyon. Nagbistula siyang bato at diretsong tumingin sa pader. He felt the heat rushing to his cheeks and his heart racing wildly inside his chest. Saglit nalimutan huminga. Milulat ni Rose sa mga mata, kinusot habang unti-unti inalis ang ulo sa balakid niya. Binalingan niya ito at nagkatagpo ang mata nila. Umawang na bahagya ang labi nito, para siyang tumakbo ng kilo-kilometro sa pagiging pawisan. Nanginig ang kamay niya at iniwas ang tingin sa dalaga. Mistulang kidlat, tumayo si Rose. Tumingin sa lupa at di mapakali, pinagpagya ang kanyang mga paa. You're drooling, Rose? Pinakitang tumatawa pero hindi siya komportable.
Tinampal agad ang gilid ng bibig. Namumula sa hiya. Di niya mapigilang tumawa. Naniwala to sa joke niya. You sleep like a pig. Humahagikik niyang wika at tinakip ang kamay sa bibig. Pero sekreto niya tong sinusulyapan. I'm sorry. I'm sorry, Mr. Malyari. Hinging paumanin nito at bahagyang napayukod. No, wag mong seryosohin. Nagbibiro lang ako. At salamat nga pala sa time. Sorry, inabala pala kita. Lumabi ito. Wala yun, sir. Basta ikaw. Palagi akong ready samahan ka. Oo nga pala, don't forget about my appointment to Mr. Gonzales today after tomorrow. Tumayo siya para bumalik sa dating inupuan. Opo, nag-alinlangan to. Saka, mauna na po ako, sir. Tumangutango siya bilang tugon. Tumalikod ito, ngunit sinundan niya ng kanyang mata ang bultong papaalis ng opisina niya. Niyanig ang puso niya. Sumandar at pinikit ang mga mata, trying to figuring it out. His true feelings towards her. But it's difficult for him to understand. Bago sa kanya ang damdaming to, di niya alam anong feeling ng in love. Naisip niya saglit si Juliet. Alam siguro nito. Kapag okay ng lahat, tatanungin niya to. Bumalik siya sa paglalaro ng chess. Di na natapos na makaidlip to. Tinampal niya ang noon na maalala ang natarantang mukha ni Rose. Yung biglang mamulang pisngi tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata. Uminit ang mukha at malamang namumula na. Matigas niyang iniling ang ulo para iwaksi ang iniisip. Napamara pa sa sarili habang nilipat-lipat ang piraso. Binalabog siya nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Imbes sagutin, hinayaan niyang tumunog ng tumunog. Inabot kasi siya ng katamaran. Matapos tumunog ng 5 beses, nag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa. Inis niyang kinuha. Minasdan muna ang screen. Umuwi siya ng matukoy. He already expected it. His blessed mother. Nakasalpok ang kilay. Init siya yon sa bakanting sofa. Hinayaan tumunog hanggang tumigil. Ilang minuto lumipas nang tumunog ulit. Nawalan siya ng pasensya kaya kinuha niya para sagutin. Nilagay ang daliri sa decline button pero bago pa man siya makadesisyon, biglang bumukas ang pinto. Kung di siya kalmado, kanina pa siya palukso sa kinaupuan. Elliot John Malyari. Bulyaw ng ina sa matalim na boses. Di niya inangat ang ulo. Kilala niya ang tono nito. I figured you'd showed up. Patay mali siya niyang saad. Nasa laro pa rin ang atensyon. She stormed into the room, her heels clicking against the floor with each furious step. Kapal na mukha mong i-ignore ang tawag ko? Singhal nito. After the stunt you pulled out last night, you've got some nerve acting like this. Binitawan ang hawak na piraso ng chess. Nawawalan siya ng pasensya. Tinaas niya ang tingin habang nananangis ang kanyang bagang. What exactly are you here to scold me about this time, mother? The gala, asik nito. You made a fool of yourself in front of your poor entire network. At sa sekretary mo pa? Ano ba yung nasa kukote mo? Do you realize the kind of image you're projecting for the Malyari name? Tumayo siya. Nanliit to sa taas ng height niya nang humakbang siya. Walang ginawang masama si Rose. Ganon din ako. You're blowing this way out of proportion.